Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga messages and energy surrounding you, Aries. So, first card, we have Five of Wands. So, parang merong rivalry, competition, dito parang pwedeng related ito sa sa trabaho, diba? Baka may competition sa trabaho. Pwedeng merong rivalry sa posisyon, pwedeng ganun. Pwede rin naman na sa sarili mo to, diba? Baka naguguluhan kayo. Maybe you're making a decision na naguguluhan ka, 'di ba? Or puwedeng may conflict ka with another person, puwede rin 'yun. So, depende sa inyong sitwasyon. But, you have the Queen of Cups. Si Queen of Cups, this is someone na maaaring nanay mo siya or puwedeng auntie mo, lola mo, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon, ano. But this is a mother figure, 'no? Mother figure ito sa inyo na maaaring lagi siyang nandiya to support you, lagi siyang nandiya para gabayan ka, nandiya siya para i-encourage ka, palakasin ang loob mo, yung gano'n. Lagi siyang nakagabay, 'no, sa'yo. Kaya pupuwede na sa case mong ito, nandiya siya para, alam mo yun, paliwanagan ka, 'no? And, si Queen of Cups could also remind you 'no, baka reminder lang din ito sa inyo na yung mga intuitive abilities mo are on point at this time. Yung mga psychic abilities mo, they are on point sa ngayon. Kaya mas magandang pakinggan mo to, sundin mo, paniwalaan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng intuition so that you will be guided, no, accordingly. So, what else? We have the world. So, see the world, accomplishment ito, achievement, no? So, panahon ito ng pagtatagumpay ninyo, kung ano man itong mga siguro matagal na ninyong projects or matagal na ninyong task, maaari ngayon matatapos mo na siya, no? Maa-accomplish mo na ang mga ito. Kaya time for achievement and accomplishment, and of course time to celebrate, 'di ba? Kasi deserve mo din naman mag-celebrate. Matagal mong pinagtrabahuan yung bagay na to, kaya dapat lang na i-celebrate mo din yan. And syempre, meron kang mga matatapos sa trabaho, meron kang mga matatapos na projects. So sigurado meron ka na namang sisimulang bago after that. Kaya bago ka man magsimula, i-enjoy mo muna yung accomplishment mo and achievement mo para, alam mo yun, mas lalo kang maengganyo, no, na magpatuloy at maengganyo na sa pagsisimula, no, ng panibagong magsisimula ka na naman ng panibagong endeavor or venture. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Aries. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat po. So, yung first card ninyo, we have purpose. I know what I am here to do. So, this is really nice. This is beautiful na maaaring na-figure out mo na kung ano yung purpose mo sa buhay. Na-figure out mo na kung ano yung why you are here for, no? Kaya po pwede rin na yung mga opportunities na nandiyan dyan sa paligid mo that could be in support dito sa pagtupad mo sa inyong purpose or sa pag-carry out mo ng inyong purpose. Kaya maaari na ang iba sa inyo will be excited, diba? Nai-embrace na kung ano man ang purpose ninyo na to. Baka kasi maaring ramdam nyo na, no, na ito na yung inyong purpose sa buhay
And yung mga resources and even tao siguro na nandiyan sa paligid mo, maaaring sila na yung sa tingin mo makakatulong din sa'yo para maisakatuparan mo na yung mga purpose mo sa buhay. So we have gratitude. I am thankful for this life and these opportunities that it presents. Okay? So gratitude. Lagi lang kayong magpasalamat na always be grateful like ko sinasabi yun them na lagi kang maging mapagpasalamat regardless kung malaki or maliit na bagay, simple man na bagay or bongga, yung binibigay sa iyo ng Divine Universe. Always say thank you. Always be grateful. Kasi nga, yung gratitude, ang laking bagay yon sa atin. Kapag lagi tayo nagpo-project ng gratitude, lagi tayo nagpapasalamat, the universe will be sending you more, no? Kasi marunong kang magpasalamat at marunong kang mag-appreciate ng biyaya niya, 'di ba? Kaya, wag kayong makakalimot na magpasalamat. At saka wag kayong lagi kayong magsipag, no, na magpasalamat. So we have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So siguro your mind will be very creative sa ngayon at maaring you're going to envision different kung ano man different things no na aanuhin ninyo gusto ninyong isakatuparan or gusto ninyong gawin, so maaari you're going to try to envision that at this time, 'di ba? I-imagine ninyo kung ano yung gusto ninyong makuha, ma-achieve, ganyan. So we have self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Ayan. So, lakasan mo lang yung inyong loob, ano? Um, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi yun ang isa din sa pinakamahalaga, yun ang isa sa pinaka-importanting bagay 'no, para magpatuloy tayo sa pag-achieve ng mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay, ma-carry out natin yung iyan, yung purpose mo sa buhay. Kailangan 'di ba, magtiwala ka sa sarili mo. 'Di ba? Dapat mataas ang confidence level mo, yung self-esteem mo, buong-buo para kahit ano pa man 'yan, kayanin mo. Kahit ano pa man 'yan, 'di ba, na kailangan mong gawin, mapagtatagumpayan mo. At hindi ka aatras, 'no? Kapag ang iba kasi 'di ba, kaya hindi mapunta sa success, hindi makuha ang success kasi urong-sulong, 'di ba? Sisimulang gagawin tapos mawawalan ng bumababa ang confidence, ang self-esteem sa isang pagkakamali, ayaw na, yung mga gano'n. Kaya hindi napupunta sa talagang tugatog ng tagumpay. But para sa'yo, maaari na talagang sisikapin mo na maging buo, 'di ba? Yung self-esteem mo, maging mataas ang confidence level mo para na tuluyan ka ng umasenso. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.